sa mga bagong fast trackers, welcome po dito sa ating klase. Ang sunod po na subject ay ako pa rin po yung speaker or mag-share sa inyo ng learning. Pero kung nandyan po si Ma'am Kalim, nire-request ko pong magpalit muna tayo ngayon, Ma'am, ng schedule. Ako na lang po sa 9 to 10 at ikaw sa 8 to 9. Kung nandyan po si Ma'am Kalim, no? Uh, kung wala po siya, ay wala tayong magagawa. Ano? Nawawala po, Doc. Ay, nandyan pala si Major Kalim. So, ma'am, ay napalit po tayo. 8 to 9 ka po. Ako na po yung sa 9 to 10. Kasi medyo parang pareho kami ni Ma'am Lea. Ay, sorry. Lea pala. Kala ko Greek pa eh. So, Ma'am Lea. Puro kami may mga ano sa Doc, talaga naman pong 8 to 9 ako? 8 to 9 ka ba? Opo, sa inyo po ay 7 to 8 and then 9 to 10. Ganun ba? Opo. Huwag na tayong magpalit. Okay na yan. Okay na yan. So, ngayon mga kapatid, huwag na nating patagalan. Ay mag-share po ako ng screen. Ang ano po mga kapatid, ito po yung ginagawa ko kasi sa Word. No? Nakalimutan ko kasi kung paano mag-convert ng Word into PowerPoint. Kaya bukas ko na lang isi-search. Pero dati alam ko yun. Kung paano ang PowerPoint, ang Word, i-convert into PowerPoint. Pero wala na po tayong time ngayon mag-convert. Kaya ang aking isi-share sa inyo ay galing sa Word. Kasi pag ako gumagawa ng module, sa Word ko ginagawa. Bihira lang ako gumawa ng module direct sa PowerPoint. So, tayo naman po ay nakapag-pray na. No? Yan na po yung package deal na po. At ngayon mag-share po ako ng screen from my Word. Okay, nakikita nyo na mga kapatid? Okay, Doc. Okay, so talagang Word ito mga kapatid. No? Okay, Doc. so Explain mo na, Doc. nakikita nyo naman ano? No? Okay. Sabi pa sa bagong English, is it buzzable? Ang liit, hindi ko makita. Ang liit, no? Palakihin mo na lang. Oo, palakihin mo na lang. Doc Ray. Yes? Yung, mayroong nagtanong na yung mga regular, ang ilang yung mag-join sila, yung first period lang every Sunday, every Saturday. O pwede silang, ang regular pwede silang mag-join hanggang alas 10 kasi chance na ito eh. Kung wala naman lang silang mga appointment, no? Okay. So, ang tawag dyan, chance na makalibre. No. Okay. So, kasi libre naman, regular pala, no? Okay. Oh. So, pwede. Ang what I mean ba, yung mga nasa lang, certification lang, ay chance nyo na to na maka-level up kayo hanggang level 4. O sakaling magbago ang isip nyo at pumasok kayo as regular student, meron na kayong pondo. Lalo na next semester, January, ay mapapasabak na po tayo sa talagang blocking ng mga subjects dahil mayroon na po tayong klase sa mga foreigners.
Wow. So magiging block subject na po ang ating ano, and kung gusto niyong mag-join sa foreigners class, ay pwede rin po kayong mag-join. Basta yung po Englishan na talaga mga kapatid, hindi na po pwede tayong mag-Tagalog doon eh, no? So, pero meron pa rin din tayong Tagalog. Pag hindi pa kayo nagsawa sa kay English, pwede pa rin po kayong mag-join sa Tagalog. Kasi dito sa atin mga kapatid, pa ikaw ay enroll, pwede kang bumalik. Ang tawag dyan is unli-rise, no? So, review-review ka lang habang gusto mo pang mag-rise. Okay. So, our subject is Studies in Chaplaincy Ministry 200, Honor and Dignity in Chaplaincy Ministry. Pasensya na po mga kapatid dahil ito pong aking module ay hindi ko na palitan yung template, no? Ang nakapangalan dito is Lieutenant Colonel Madrid Lea B. So, yun po kasi ito po kasi ay ginawa kong template para sa ating klase bukas para sa mga sasabak sa professorial sa first semester. So, gumawa ako ng template. Tapos bilang isang example na gagamitin bukas, ngayon makikita nyo na rin. So, hindi ko napalitan yung template. Anyway, ito po ang ating subject ngayon, Honor and Dignity in Chaplaincy Ministry. This is for certification code CCC 10. Yung po ay 200 na po ito, no? Palitan na lang natin para ano, para hindi na tayo magano. CCC 200. Then palitan na lang natin din dito. Kasi yung po ay ginamit kong gumawa kasi ako ng template mga kapatid na magagamit natin. Okay. Okay, so we are now on Module 2. Okay, bakit Module 2? Bakit hindi tayo dumaan ng Module 1? Okay, ang Module 1 kasi mga kapatid, it's more about discussing the introduction or the content of our syllabus. So, i-share ko na lang yung syllabus at didiretso tayo sa discussion ng Module 2. Kasi ito po yung pinaka-actual na unang topic po, which is defining honor, dignity, and dignity in chaplaincy. So we are on session 1 at ang talakayan natin ngayon mga kapatid is exploring the concepts of honor and dignity. Kasi po mga kapatid, ang chaplaincy ministry ay isang gawaing honorable, no? At dignified po. So before we can experience their particular honor and dignity by ourselves, first of all, we should be able to also respect others and honor them with utmost respect, at yung po pag-uusapan natin sa subject na ito. So this is session 1. Ang isang linggo po mga kapatid ay mayroong 3 sessions. Kasi po itong subject nito ay 3 units at ang talakayan dito is equivalent to 18 weeks. 18 weeks times 3 sessions, and that is 36. That is 54 sessions. So, ang gagawin natin, magkakaroon lang po tayo ng tinatawag na mga assignments, courseworks para ma-cover natin
ang ano na ito, ang pag-aaral na ito. So our learning objectives that by the end of this session, we would be able to define honor and dignity in the context of chaplaincy. Then we'll be able to identify the core attributes of honor and dignity and relate the concept to trust building in chaplaincy. Dahil ito pong trust building in chaplaincy, ito pong mga attributes of honor and dignity, yun po ay dinidesire natin that will be fully accorded to us. But before we can be accorded with that, we must also be able to accord such to others. No? So this is talking about mutual mutual relationship, no? Hindi lang po na tayo yung dignified, hindi lang po tayo yung honorable, other people also are honorable, no? Yung bang sinasabi ng ating Panginoon na do unto others as you would have others do unto you. So if you want to be respected, you must be able to respect also, or to show respect. If you want to be considered as an honorable person, you must also learn to consider others as honorable and respectable people. So we are going to be able to relate the concept of trust building in chaplaincy. So in defining the concepts of honor and dignity in the context of chaplaincy ministry, meron pong mga several elements, mga kapatid, or matatawag natin as concepts of honor and dignity na ating madidefine, no? Such as honor in chaplaincy. So ano pag ibig sabihin pag sinabi nating honor, yung po ba'y katulad noong mga honor na ibinibigay pag tayo po may highest grades, like for example kung mag-graduate ka ng elementary, you will be able to get valedictorian, salutatorian, first honorable mention. Sa high school, ganun din. Sa college, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. What is honor in the context of chaplaincy ministry? So, honor in chaplaincy ministry refers to the act, no? The act. So, it is not just a noun, no? But it is also a verb, no? If it is referring to the act, an action, so ang honor pala is umiikot po siya, no? Umiikot siya, no? Pwede siyang maging noun, pwede rin siyang maging verb, parang love, no? Sabi pa nga ng ating mga kabataan, no? Love is a verb, no? Ang honor din ay pwede din siyang maging verb at maging noun. Okay. So honor in chaplaincy ministry refers to the act, no? What kind of act? That is treating individuals with the utmost respect. Pag sinabing utmost, mga kapatid, anong ibig sabihin yan? Pinaka-highest respect. Tama po. Tama po, no? Highest talaga. Kumbaga, sa ano pa, yung lundo. Pinakalundo. On the top. Oo, yung kaparehas niya, yung uttermost, no? Uttermost, no? So, yung pinakaano talaga. Sabihin na lang natin na pinaka, no? Okay. Sukdulan. May sukdulan yan. Magandang term yan, no? Talaga sukdulan eh. Pero sukdulan parang more on negative. Pero yung po ang pinaka sa negatibo.
na ano. Pero ito ay talagang utmost respect, utmost reverence, and recognition of people's intrinsic worth and value. No? Pag sinabing intrinsic, ano ibig sabihin yan? Inside. Okay. Tama po. Sa loob. Yung kung ano ikaw, no? Kung ano ikaw in terms of worth and value, no? Kumbaga inherent, no? Inherent mo na value, no? Now, kung titingnan niyo dito mga kapatid, meron word na ginamit, no? Sa tatlong R's na ito, na respect, reverence, and recognition. Yung reverence, mga kapatid, we do not desire that, no? Okay. Itong ating kasing material is very general. But to Seventh-day Adventists, we do not actually use reverence and apply it to us. Bakit po? Ang Diyos lang naman po ang dinescribe sa Biblia na reverend, no? Reverend. Kaya sa iba, for example sa Catholic, reverend ang tawag ng pare, no? Tapos sa mga Protestants and some other evangelicals, ang tawag naman sa kanila ay reverend, no? Mayroon nga tayong mga ano din, mga chaplain na Seventh-day Adventist na doon nakasali sa evangelical, ang mga ID nila reverend. Wala silang magawa kasi evangelical yung gumawa ng ID, no? Kaya ang title nila reverend. So mas maganda siguro ay sinabihan na lang, pwede bang bishop na lang or pastor? Kasi ang bishop medyo medyo mababa yung hindi masyadong pero pag reverend mataas talaga yun eh. But anyway, our material is talking about highest treatment of an individual, no? Respect and recognition of their intrinsic worth and value. Pag sinabi intrinsic, inherent po, no? Dahil ang tao talaga, mga kapatid, is so valuable, no? Talagang valuable siya, no? Kasi sabi pa nga ng mga, hindi lang ako sure kung ito po ba'y nakasulat talaga sa Spirit of Prophecy o sa writing ni Ellen White, but mostly sa napapakinggan ko, sabi daw ni Ellen G. White, hindi ko ito na-check mga kapatid, paki-check na lang po. But anyway, si Ellen G. White mo nagsabi o hindi, napakaganda po ng sinabi. Sabi raw, no? Even if you are the only sinner in this world, Christ will still come to die for you. Ibig sabihin, lahat kayo po, lahat ng mga tao sa mundo ay hindi nagkasala at si Dokradya lang ang nagkasala, darating pa rin ang Panginoon at ibibigay ang kanyang buhay para kay Dokradya. Tama, Dok. Tama. Ganon ang tinatawag intrinsic worth and value natin. So, napakataas po ng value natin, mga kapatid. And chaplains, in the context of chaplaincy ministry, ganun po ang pagtingin ng mga tao sa atin. Pag narinig nila na tayo ay chaplain, pag narinig nila na tayo ay ordained chaplain, tumataas ang ating honor, tumataas ang ating dignity sa paningin ng mga taong nakapalibot sa atin. Why? You are an ordained chaplain. Kaya dito sa atin, mga kapatid, meron tayong ordination sa pagiging chaplain, no? Side bit lang po, mga kapatid, no? Okay. Kasi may nabasa ako, sabi niya, ang mahal pala dito graduate. Pasensya na po, mga kapatid, no? Hindi pa kaya ni Limbs na bilhan po kayo ng uniform, no, ng chaplaincy. Our chaplaincy uniform talaga nga pong napaka-dignified, mga kapatid. It is
perhaps the most prestigious uniform among chaplains in the entire Philippines. Napakaganda po. Amen. Kaya pasensyahan na lang po mga kapatid muna kasi hindi pa kaya ni Limbs na bumili ng chaplaincy uniform para sa ating mga estudyante. Kaya bayad talaga, no? Bayad talaga. At paano ko na lang din, sideways lang ang tawag nito, side comments. Okay. Hindi rin po kaya ni Limbs na bumili ng regalia o toga para sa inyong lahat, no? Hindi pa kaya. Kaya bili po talaga kayo ng regalia, no? Kaya po nagulat yung iba, bakit ganun talaga kamagastos yung graduation, no? Talaga nga po mga kapatid, kasi wala tayong kakayahan na bilhan kayo ng uniform ninyo, no? Anyway, kayo naman din po ang magsusuot niyan, hindi naman si Doc Radja. Okay? Kayo din po magsusuot ng regalia niyo, hindi po si Doc Radja. Kaya diretso natin ito mga kapatid, no? Yung diploma ninyo, naka-frame po yan kasi gusto po ng ating school na ang ating diploma ay uniform ang frame. Pag nakita ang frame natin doon sa Luzon o doon man sa Mindanao, yun po ay Limbs. Okay. So, yung diploma ninyo at yung medal ninyo, gold medal yun plated lang, no? Okay, pero parang gold na rin, no? Okay. Yung diploma ninyo, yung medal ninyo, hindi po sa kwarto ni Doc Radja yung ilalagay. Hindi po doon. Doon po isasabit yun sa kwarto ninyo. Kaya, huwag po kayong masyadong magdamdam mga kapatid na may gastos talaga sa pag-graduate, no? Kasi kung sabihin ninyo hindi kayo gagraduate sa December, June na kayo gagraduate, ganun pa rin Ganun pa rin yung kabayaran sa June 2024. Pagdating ng 2025, ganun pa rin yun. Pagdating ng 2026, ganun pa rin yun. Bakit? Hindi po kaya ni Limbs na ibaba ang kalidad ng ating graduation, no? Because we are chaplains with honor, with dignity. As much as possible, tatapatan natin yung intrinsic worth and value natin. So, yung po yung side bits lang, no? Naalala ko lang wala niyan dito sa ating module. Okay. Another point with regards to honor and dignity, it involves upholding ethical principles and virtues in the interactions. Pag sinabing interaction, yung pakikihalubilo mo sa iyong igkasitaw, no? Ano ba sa Tagalog yung igkasitaw, no? Kapwa-tao. Ayan, no? Mas maganda pag mayroong mga mabilis mag-translate, no? Pag sinabi mong kapwa-animal, hindi na po yung dignified, mga kapatid. Hindi na po honorable. Kapwa-animal, no? Yung pag sinabing yung mga kapwa-hayop mo, hindi po. Kaya, they do not accept that we are animals. Although in science, we belong to the animal kingdom daw po, no? Pero tao po tayo mga kapatid, no? So, sa ating pakikihalubilo, sa ating kapwa-tao, tayo po yung nakikipagkapwa-tao, no? Mayroon po mga principles and virtues na dapat natin i-exercise, no? Now, itong mga ethical principles, dapat alam natin, kaya inaalam natin. Kaya bukas, si Ma'am Leia, magdidiscuss siya sa values, no? Values, moral values
in line with the preamble, no? Na nagsasabing, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. Kasi sa pagde-develop ng ating values, we really need to implore the aid of dati divine providence, ngayon the Almighty God. Ethical principles. When we deal with our patients, no? Patients. Ano ibig sabihin ng patients? Mga pasyente, no? Okay. So it may be in the hospice or in the hospital, no? Patients. Now, clients. Pag sinabi namang clients, ay yung ating mga hindi po customer, mga kapatid. Mas mababa yung tawagin natin silang cross customer, no? Clients talaga, counseling ang atin mga kapatid no? Work, support, presence. So tawag sa natin sa kanila ay clients. Pwede na sabihin natin counseling, no? Tayo po yung counselor, sila po yung counseling, no? And those in need of spiritual and emotional support. So we establish our presence and we express our support, no? Ako naman po ay natutuwa at mabilis po kayong sumagot pag pinag-uusapan na ang dalawang napaka-importanting role ng chaplain, which is presence and support. So patience, no? Mayroong mga ethical considerations, ethical principles, no? Na pag ating ini-exercise po yung mga principles na yan, nabuboost po yung ating honor and dignity. Pero kung sa Bisaya pa pataka lang ta, mabarato ang atong pagka-chaplain, no? Mabarato. Paano ba tatagalogin yan? Magiging mura? Hindi naman siguro. Mumurahin. Mura. Barat, Pastor, barat. Barat. Napakamura. Babaratin. Madidiskaril po yung ating pagka-chaplain. Parang mababarat yung ating pagka-chaplain. Hindi na tayo. Pag lumabag po tayo sa mga ethical principles. Say, for example, bababa. Yan, bababa. Okay, bababa. Yung mga simpleng understanding. Say, for example, clients mo, no, or patients, nagkaroon kayo ng counseling, tapos expected, no, yung po in-lecture na ni Ma'am Leah, i-review na lang natin sa video, no, expected po sa isang chaplain ang tinatawag na secrecy, no, or confidentiality. Yun po, no? Okay. So, yung confidentiality, kailangan talagang i-exercise. Hindi po na nag-trust sa'yo yung kasi mamaya di-discuss natin yung trust building yung chaplaincy ministry, no? Nag-trust sa'yo, tapos minaritis mo naman sa iba, no? Okay, so wala po, mababarat ang ating pagiging chaplain. Parang lang, parang sa ating pananampalataya din, no? Pag ang mga Adventista ay nakikita ng mga tao, no, na pasaway, nagiging talaga yung pinag-aanuhan tayo ng mga non-believers na salbahista, no? Salbahista. So nababarat yung ating pagiging chosen generation, pagiging royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Nababarat po, no? Kasi dahil sa pagpapasaway. Pag mayroong isang chaplain na magpasaway, ibinabad ang tsapa, punta lang naman ng merkado, no? Mababarat po tayo. Pupunta lang naman ng merkado, nakababad pa yung
nakababad pa yung tsapa, no? So, yun po, no? Ethical principles. Okay. So, sa ating mga patients, clients, na nangangailangan ng ating spiritual and emotional support. Okay? Another point of honor and dignity para talagang ma-define natin. No? Napaka-importante na ma-define natin kung ano ang honor and dignity para ito po ay mapangalagaan natin mga kapatid. Lalo na pag tayo po ay nakalagay yung lahat ng ating mga ranggo dyan, no? Tapos merong operations na ginagawa, merong mga function na nakasuot tayo sa ating type A or type B uniform, no? Tapos ang tao ay naririnig natin kung naririnig nila kung ano ang anong klase ng ating conversation, no? So, yan po ay napaka-importante na mapangalagaan natin, no? Yung badge natin mga kapatid, alagaan natin kasi yun po ang pinakamataas na symbol of a chaplain's authority. Pag hawak mo yung badge na yan. Opo. Kaya mayroon po tayong mga karanasan na hindi naman naiiwasan kung minsan nagda-drive tayo, napapaliko tayo sa hindi pwedeng lumiko, no? Na hindi intentional. Like for example, dito sa Metro Manila, mayroong mga traffic rules. May mga area na nakalagay no right turn on red signal, no? Mga ganyan, no? Pag hinuli tayo ng traffic officer at nakita yung badge natin, pass yun kaagad mga kapatid. Bakit? It is because we are respected, no? Kahit tayo naka-violate kasi mag-i-explain lang naman, pasensya na po. Ma'am, hindi po yung tayo arrogante din, no? Bumababa yung ating kalidad, no? Ang ating honor and dignity pag tayo po ay makipagdebate sa mga traffic officers, say for example, kung dito tayo sa Metro Manila. Pero kung tayo naman po ay mapakumbaba, nagsasabing, pasensya na po ma'am, hindi ko napansin, no? Nakita lang yung badge, sasabihin na nila, sige po, ingat po sir. Usually, ganun talaga, no? Ingat po. Kung wala kang symbol of authority, ma-charge ka ng 1.5, di ba? Or kasi may violations. Pag may violations, may penalty, no? Pero kung tayo po ay mag-exercise ng ating honor and dignity, pangalagaan natin, it will come right back to you, no? Sabi pa nga ng isang kanta, parang din, no? It's just like a magic penny. Okay. So, chaplains demonstrate honor. Paano ba natin ipapakita yung ating pagiging honorable or ating pag-exercise na ino-honor natin ng iba? Kasi when we give honor, that honor will also come back to us. Okay. Unang-una, we demonstrate honor by affirming the dignity of each person that we serve. Yan, no? Okay. So, babalik din po yan sa atin. Parang lang yan. Sabi pa si Bia, musical po na sa ato, no? Okay. Then, the second one is by acknowledging their unique life experiences. Okay. So, may nagkwento sa atin, we acknowledge their unique na life experience. Kasi iba-iba sa atin mga kapatid. Mayroong uniqueness sa ating mga karanasan, no? Sabi pa nga doon sa desiderata, no? Even the dull and ignorant, he too has his own story. Okay. Napakagandang linya yan, no? Sa desiderata. Nabasa niyo ba yung poem niyan mga kapatid, no? Napakasikat na poem yan, no?
Okay. Yung linya na even the dull and ignorant, they too have their own story. Individually, bawat isa sa atin have unique experiences. If we acknowledge the uniqueness, no, ay nawiwin natin yung rapport, nawiwin natin yung confidence. Yun naman ang importante sa chaplaincy. Maka-establish ka ng, maka-build ka ng rapport and you can win the confidence. Bakit po? Yung mantra ng chaplaincy, yung pong sinabi ni Ellen G. White sa Ministry of Healing, page, ano nga yun? Mga kapatid, anong page yun? 43 ba yun? O 143? O ano ba yun? Yung sinabi ni Ellen G. White na Christ true method success. alone. Yan. Christ method alone will give us true success. He mingled with people. So ito po ay ang sinasabi dito mga kapatid is the mingling, no? Mingling. And in the mingling, you have to demonstrate honor. No? So he mingled with people as one who desired for their need. Then ministered to their need, win their confidence, and bid them follow me. Yan, no? Yun ang ministry ng pagiging chaplain, mga kapatid. Hindi lang basta-basta na tatayo ka, tapos medyo, imbis na makapa-encourage sa pagsasalita, merong palabtik, no? Medyo dahan-dahan po, mga kapatid. No? Baka hindi ka na makabalik doon. So, another way we approach them, no? We approach them with humility. Okay. Adjust natin ito kasi approach them with humility. Anong ibig sabihin ng approach them with humility, mga kapatid? Huwag Yabang. Huwag magyabang. Mataas. Huwag siga. Yan. Oo. Huwag sabihin, pag nalaman na yung ay taga Cavite, huwag nang sabihin na sa iyo ang Cavite, akin ang Tondo. No? Okay. Hinahanap ko yung dito. Okay, anyway. Mamaya na lang natin i-edit pag nakita ko na yung wala eh. Okay, mamaya na lang. Okay. Itong humility, dapat dito siya naka-indent. Okay. Kasama siya sa humility, authenticity, and commitment to ethical conduct. Okay. So another way how we can define honor is that honor in chaplaincy is not about mere formality but is deeply rooted. Hindi yung piki na yung piki na attitude, no? Dapat tayo po ay nakakapag yung totoo talaga, yung genuine, no? And a genuine ang pagiging tao na nag-honor at being honorable, no? Honoring and being honored is deeply rooted in a genuine regard for the spiritual and emotional well-being of individuals. Okay. Another is that we foster trust and rapport through compassionate and respectful care. Compassionate. So yun po, mga kapatid, ang pagiging honorable natin, no? Sana meron kayong sabi pa sa Tagalog, sa Bisaya, meron kayong napupo, no? Meron kayong napulot diyan sa ating pinag-usapan. Okay? Then,
we'll talk about dignity. No, we have just 6 minutes more. Pero padaanan natin, mahaba-haba ito mga kapatid. No? Actually, this is session 1. Maaring umabot pa ito sa session 2. No? Okay, dignity in chaplaincy ministry. Anong ibig sabihin? Pag sinabing dignity, anong ibig sabihin yan? Ano po ang mga elementong involved sa pagiging dignified na chaplain? No? Yung uniform lang ba na napakaganda? No? Or mayroon pang mga napaka-importanting elemento? Ang honor at saka dignity, mga kapatid, halos magkapuro-parehas lang siya ng mga features, ng mga elemento, no? Because dignity also signifies recognition. Sorry. Tumatakbo yung Please ilong ko. unmute lang yung please. Okay. Sabi pa nila tumatakbo yung ating ilong eh, no? So, recognition and affirmation of the intrinsic value. No? So, kanina yung honor ay naka-ano din sa tinatawag at intrinsic value, worth and value, no? Dito naman ay recognition and affirmation. Talagang pag sinabing recognition and affirmation, nafe-feel ng ating mga clients na they are being affirmed, no? They are being recognized. Nahalata na binibigyan natin sila ng halaga, no? Then autonomy. No, ano ba yung autonomy? Mayroon tayong tinatawag, mga kapatid, na ang pagiging individual, pagiging ano natin, individuality, no? Okay, kasama na rin dyan ang privacy. Okay, so yun po, mga kapatid. And of course, personal rights of every individual regardless of their circumstances. So, sila man ay mayaman, sobrang yaman, or walang yaman, no? Dapat binibigyan natin sila ng halaga, no? We respect their rights. Hindi lang po yung rights natin ang kinoconsider, mga kapatid, kasi sila din may rights. E paano kung kayo ay may rights na dalawa, no, nag-exercise ng bawat rights? Diyan na po may papakita ng isang chaplain ang spirit of consideration, ang pagiging mapagbigay, no? Because sabi pa nga, no, your right ends when the right of others begin. So, pagiging mapagbigay. Okay, we have 2 minutes, mga kapatid. Ako naman po ay hindi tapos-tapos, mga kapatid. Kung saan ang abutan ng oras, doon tayo magtatapos para hindi po tayo makautang ng time ng iba. We have 2 minutes. And if you have no more questions, wala pa nang nagtatanong, ano? If you have no questions, let's have a break for 2 to 3 minutes. Then we'll give the time to Major Colin. Tutuloy natin itong discussion nito, mga kapatid, next session. Kasi po, kailangan nating maunawaan ito so that we can continually live out an honorable at dignified chaplaincy ministry. God bless. God bless each one.
Thank you, Doc. For reminding us. Thanks, Doc.